This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid, ako si Brother Dave at welcome na naman sa isang episode na siguradong tatama sa ating mga puso. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong maabot ng mga kapatid. Ngayong araw pag-usapan natin ang isang katangiang bihirang hangarin ng mundo pero mahalaga sa langit, ang pagpakumbaba. Sa panahon ng self-promotion, status at pride, paano ba tayo magiging baba pero banal? Mapagpakumbaba pero makapangyarihan sa pananampalataya. Ang pagpakumbaba ay hindi nagiging o pagiging mahina. Ito ay pagkilala na ang tunay na lakas ay galing sa Diyos. Sa Biblia, ang mga taong pinili ng Diyos ay kadalasang yaong may pusong mapagkumbaba. Sina Moises, Maria at mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Sa New Testament, si Jesus ay isinilang sa sabsaban, naglakad kasama ng mga makasalanan at hinusgahan o hinugasan ang paa ng kanyang mga disipulo. Siya ang Diyos na nagpakababa upang tayo ay itaas. Sabi nga sa Matthew chapter 23 verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Ang ating mapapansin dito sa verse na ito, no, ang nagpapakataas, grabe no, yung mga salita. Minsan nagtatang twist ako nagpapakataas. Ibig sabihin yung mga tao ba na pag ito yung napansin ko modesty aside. Ito lang sa akin lang pananaw. May mga like sa ibang kultura, pag bumili sila ng 4x4, di ba? Nilalagyan nila yan ng mga like mga kahoy, mga bato. Kasi dinisign yung sasakyan na yun na 4x4 para nalagyan ng bato. May nakikita ako sa kultura, kung kultura or sa tao talaga, na yung 4x4 parang ayaw nilang lagyan ng mga gamit kasi nilang magaskasan. Parang doon ako nagtataka, bakit yung gamit ba binili para na para nasambahin o yung gamit binili para gamitin natin? Iba din yung inaalagaan, iba din yung sobra naman, di po ba? So minsan, makita natin yung iba, dahil sa yaman nila, feeling nila, may mga kilala ako na mga mayaman pero ang babait, ang humble, especially mga membro ng simbahan, no? Na dahil sa kayamanan nila, nagsiserve pa sila sa simbahan ng mas mahigit pa. Pero ang punto dito mga kapatid, may mga iba talaga na makita nyo dahil sa yaman, parang they want to disgrace other people. They want na ibaba yung iba. At sabi nga ng Panginoon dito na yung nagpapakataas, binababa. At ang mga tao naman na nagpapakababa ay itataas sa bandang huli. Ibig sabihin lang dito na ano yung pinagmamalaki natin. Hindi naman natin kayang patubuin yung buhok natin na talagang instant makapagpatubo tayo, di ba? Hindi natin kaya mag-add ng isang finger sa kamay natin. Siguro sa science, pero di ba sa panahon ngayon, ibig sabihin may mga bagay na hindi natin kaya. Hindi tayo Diyos. So, para sa akin, ano yung pinagmamalaki ng tao? Para sa akin, mga kapatid, na-impress ako doon, na-admire ako sa mga individual na kahit ang yayaman, ang sisimple. Di ba? Kahit na malaki yung bahay, may mga magarang sasakyan, ang yaman, pero ang sisimple. At ang ganda ng ugali. No? Yung parang at home ka pag pumunta ka sa kanila. And they were blessed not only sa yaman, pero sa pag-uugali din na pinapakita nila. No? So, sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Ito yung mga prideful. Ayan. Ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba, di ba? Ang Diyos ay hindi niya talaga gusto yung mga mayabang. Yung mga siguro yung yabang hindi lang sa pera, siguro dahil sa pinag-aralan, mayroon akong nakilala na mga marami na yung yung mga pinag-aralan, tapos the way they treat yung mga mababasa ka lang, hindi nakatapos, talagang iba. Sa school, sa trabaho, may akong experience. Humingi talaga ako ng sorry doon sa para sa janitor.
or custodian, nagpiprint siya ng mga papel. Tapos, alam mo yung wala na siyang pahinga. I feel kasi, nagtrabaho din ako sa ganun nagprinting ng mga, anong tawag doon, ng mga test papers. And then, alam mo yung danger doon kasi nilalangap mo yung carbon. Tapos, dahil na pressure yung nagpapiprint, kasi kailangan na siya sa ganitong araw, talagang pinagalitan. Ako mismo yung nakasaksi in front. Nagiba yung mukha niya, pinagalitan niya yung di nakatapos, yung simpleng tao. Talagang galit talaga. Tapos sabi ng tao na ginagawa ko lang po ma'am yung trabaho ko dito. Sabi niya, nagmamasid lang ako ganun, parang nahiya, parang ako yung nahiya, no? Tapos sabi niya na aalis nga ako dito sa ganitong buwan, pinatatapos ko lang. Tapos sabi ng isa, o nga, pero ayusin mo yung trabaho mo. Sabi, inaayos ko naman ma'am. Kaso sira yung machine Kailangan naman na iaanon ko, parang nagkakaroon sila ng diskusyon, pero yung isa talagang yung mababang tao, talagang pinapakumbaba yung sarili niya. And umalis yung ma'am sandali, binalikan ko yung sabi ko sa kanya, sorry and in behalf ni gusto ko humingi ng sorry, siguro nadala lang, pagpasensyahan mo na. Sabi niya, okay lang sir, pero nakaka-down sa sarili, no? Naranasan ba natin yun? Ako naranasan ko talaga, nakaka-down sa sarili, and then parang nangliit ako. Sabi niya, kaya gusto ko ng mag-stop dito at sabi niya, at magbenta ng ice cream. At least hawak ko yung oras ko, and the same time malaki pa yung sahod ko dito. And explain niya bakit. Nagkwentuhan kami. Sabi niya, the reason sir na nagtatrabaho ko dito kasi iba pag umuulan, wala masyadong kita. Dito tuloy-tuloy. Pero ito pala yung kakahinatnan. Sabi ko, okay lang yan, marami pa tayong dadaanan. Ako nadaanan ko rin yan. And then yun, parang nag-okay siya at naging friend kami. Pero every time magkikita kami, nag-wave kami. Sabi ko sa kanya, bro, kumusta ka na? Sabi niya, okay lang po sir. So, alam niyo yun, let's make this world a better place. Hindi naman ako perfecto. May mga time talaga na naalala ko, may isang estudyante, no? Talagang hindi siya pumapasok sa klase ko. I don't know anong reason niya. Kasalanan ko rin kasi hindi ako nagtanong, whatever. Tapos one time, bumalik siya sa akin. Katapusan na ng klase, no? Fail siya sa first, second, third, fourth. Wala talaga siyang wala siyang grades. Bumalik siya sa akin, sabi niya, sir, anong gagawin ko para ma-comply yung grado ko? Sabi ko sa kanya, ano ba yung dapat gawin? Sabi ko, wala na. Kasi that time, di maganda yung araw ko. Sabi ko sa kanya, it's fourth grading na, first grading to fourth grading, magtatapos na ng klase, hindi kita nakita. And wala kang test, wala everything. So, paano yung gagawin mo? Magpa-project ka. Diba? Yun ang sabi ko sa kanya. And umalis siya, pero I felt guilty kasi alam ko may pwede pa akong gawin. Na yung kausapin siya, i-counsel siya. But not all the time kasi maganda yung mood natin. Hindi naman excuse, So, yun napaisip ko din kasi pangit naman na sa harap ninyo parang, ay, ang bait-bait ni Sir Dave, ni Brother Dave, no? Ang buti-buti. Hindi. Yung pagkakataon talaga na ganun. Pero maiisip mo kasi pag nasa mind ka, parati mong iniisip at tinatry or sinusubukan na, hindi lang sinusubukan, ginagawa talaga na magbago, magpakumbaba. Kaya yung pagpakumbaba, hindi lang siya one at a time, nasa bahay ka lang or sa simbahan ka lang. Yung pagpakumbaba, parati siya. Kasama dito yung mga challenges. Kasi yung mga challenges, yung ibang tao, tinutukso ka talaga na para ilabas mo yung tunay mo. Pero, dahil sa pagpakumbaba, naging part na siya ng life mo. Hindi na siya practice lang. Hindi na siya ina-adapt mo lang. Naging parte na siya ng buhay mo. Yun yung kagandahan. Sa buhay ko, may mga sitwasyon din, no, ng mga kapatid na nagtrabaho ako bilang kolektor pagkatapos ko mag-mission. Tapos, doon sa opisina, walang ginagawa. Ako gusto ko talaga alam kung ano yung gagawin ko sa buong araw. Kasi ayoko yung mag-umupo lang at walang ginagawa. Tapos that time, wala namang may cellphone ako, pero that time, wala pang mobile app. Alam niyo po yung mobile app, yung parang ngayon, di ba? Makakapanood ka ng YouTube, di ba? Ngayon, wala pa. That time, hindi pa uso yun. Back in 2008 uso na, pero ano pa yun? Yung parang colored lang siya. Pero wala pang internet, mahal, di ba? Na nakaka-relate.
Basta anyways yun, so nakaupo lang ako ganun, nakatunganga. Anong gagawin ko? Kolektor ako nun eh. Tapos magko-collect ako, doon ako nagsistay sa mga bahay ng mga kilala kong members, kahit na mga 15 minutes lang makapag-relax. Kasi sa office, talagang yung bang tunganga lang. Naghanap ako ng trabaho. Yung kasama ko na member, mayroon siyang computer. Ayoko naman makipagpanood doon kasi gusto ko talaga na pagtrabaho, yun ang gawi ko. Tapos dati mahiyain pa ako. Yung boss ko din sa likod ko, 3 lang kami kasi. Yung lending na business. Noon din may computer siya. Sabi ko doon sa shop ko, kasi in-invite ako para magtrabaho sa shop ko. Ninegosyo din ako na maliit. Hawak ko yung oras ko, the same din yung sahod. Para dito formalidad lang na may trabaho ako. Hindi ko alam yung mga pasikot-sikot pa kasi first job ko. Hindi na ako bumalik. Talagang nahirapan ako eh. Parang ganoon eh. Parang hindi ako komportable. Yun yung point doon. Tapos hindi ako nag-work. Isang araw, nagulat ako, may pumunta sa akin na retired police. Tapos nag-hi lang sa anong tawag doon, sa may maliit ko na shop katabi ng in-laws ko. Nag-hi, nag-wave. Sabi ko, bakit kaya? Nag-hi din ako. Tapos pinuntahan ako ng membro. Mga siguro 3 weeks, no? Sabi niya sa akin, Dave, hinahanap ka ng boss natin, kausapin mo. Sabi ko, sige, kasi magpa-file din ako ng para formal, magpapadala ako ng anong tawag doon? Ng resignation letter. Gumawa ako ng resignation letter kasi meron akong shop, so easy lang mag-print. Nang pinasa ko sa doon sa boss ko, talagang minaliit talaga niya ako, mga kapatid. As in, hindi talaga maganda yung pinagsasabi niya. The only thing na ginawa ko is tumahimik ako. Yun din yung magandang ginawa ko, at the same time mali na ginawa ko. I-explain ko saglit. Sinabi niya sa akin na bakit tahimik ka? Buntis pa yung girlfriend mo? Parang niininsulto na ba yung church natin? Tapos sabi niya, tiwala pa naman ako sa'yo kasi Latter-day Saints ka, di ba? Tapos ano ba yung kulang dito? Sabi ko, okay naman sir, kaya lang hindi ko talaga feel eh. Yun lang yung sinabi ko. Sabi niya, mas okay pa na pinadalhan kita ng pulis. Sa iba, mas malala pa diyang gagawin sa'yo. Parang tinrit yung buhay ko. That time kasi ang bata ko pa, kasi after nun, kakauwi ko lang sa mission. Kaya yung hello ko, malaki pa. Alam mo, grabe talaga. As in, grabe talaga yung pinagsasabi niya. May threat na abutin lang, yan yung ginawa mo. Tapos hindi ko naman sinabi sa kapwa ko na member, parang wala lang sa kanya. Malis ako doon at nagsimula ako, and then the Lord blessed me my life. Ang tanong, ano ba yung mali na ginawa ko? Yung humility kasi, iba sa humiliation. Gusto ko po na matutunan nyo ito. Yung humility po, okay, parang hindi na ako sanay mag-English, humility, ito yung way na nagpakumbaba ka. Pero iba yung humiliation. Ito rin nga tutunan ko sa simbahan na kinorek ako. Once na minamaliit na yung pamilya mo, once na tinitreat ka na, at once na hindi na yung maganda yung sinasabi, sinatapa ka na, binababoy ka na, and then you just keep on silent, hindi na yung humiliation na yun. Kasi yung humility, tinatanggap natin yung mga pagkakamali natin. Ito yung later di-discuss natin. But yung humiliation, yung parang wala ka ng pagkatao, kinuha na sa'yo. And then, pinapayagan mo sila na kunin yun sa'yo, na hindi ka naman nagsasalita. Hindi naman pagsasalita na nagsisay ka ng bad words o lumalakas yung tingog mo. You just say your point. Ibabalik ko yung panahon, tapos sabihin ko talaga na yung mga concern ko, bakit hindi ko gusto magtrabaho doon. Professionally, gusto kong sabihin, pero naintindihan ko yung sarili ko kasi first job ko and hindi related sa simbahan. Sa simbahan, yes, makakapag-adapt ako kasi leadership sa simbahan eh. Sa mission ako, tinawag akong iba't ibang mga leadership position, calling. Diba? At sa simbahan. Pero iba yung sa simbahan, iba din yung sa labas. Gusto ko po na ma-realize natin yan, di ba? Ibabalik yung panahon, sabihin ko sa kanya, Sir, modesty aside, the reason why na hindi ako nakapag-report kasi nagkaroon po ako ng anxiety attack dahil po sa kaganapan dito sa trabaho. Pangalawa po, and hindi po maganda ng sinabi po ninyo na padala niyo po ako ng pulis kasi kailangan po na maayos po ito.
Hindi pwedeng i-threat kasi pwede ko po kayong madimanda po dyan or accuse po sa police or sa barangay. Di po ba? At karapatan ko po yun. Nagpasa po ako ng resignation letter para po na malaman ninyo na formal po ako na umaalis sa company ninyo. Di po ba? Parang ganun siya. And sabi ko, ito yung kakulangan po ninyo. Kakulangan po ninyo is yung time na kung saan, anong oras ako papasok, anong gagawin ko dito. After nung gagawin ko dito, ano pa yung pwede kong magawa. Hindi nyo po pwedeng pakialaman yung buhay ko, yung girlfriend ko. Wala pa kayong karapatan na pakialaman yun. Pwede ko po kayong makasuhan doon. 'Di ba? Pero hindi ko pwedeng gawin yun that time kasi nahihiya ako, natatakot ako. And the same time, feeling ko, yun yung humility, hindi yun humility. Hindi po ba? So yun, apart po doon, at least meron pa kayong karanasan din dyan. Pwede nyo pong i-share din sa comment section. So, nag-i-enjoy po ako. Parang, ako po yung nakikipag-usap, no? sa inyo na walang, na parang, nakikipag-usap po ako sa inyo. At the same time, alam ko nakikinig po kayo. Kahit na mag-isa na po ako dito. Ayun, pero kasama ko po yung mga anghel. So, that experience helped me a lot sa buhay. Alam nyo po, pag nagmamature tayo, marami tayong natutunan. Nagpapatuloy po para marami pa po tayong matutunan. Hopefully may nakuha po kayo sa experience ko at sa experience din po ng ibang tao. Sa isang piging, sinabi ni Jesus, kapag inaanyayahan ka, huwag kang umupo sa pinakamataas na lugar. Baka may mas karapat-dapat pakasa sa iyo. Sa halip, umupo ka sa mababang lugar upang ikaw ay itataas. In this situation, napaisip talaga ako, parang kagawian ko na yung bang nagtitipon-tipon, hindi ako talaga nagsasabi na ano yung course mo, ilang course yung nag-graduate mo, tama ba yun? At ano yung naabot mo sa buhay. Wala, simple lang, kung anong trip nila, yun yung trip nila. Trip ko, yung parang ganun yung pag-ugali ko. Minsan nga nagtataka, pag sinasabi na, no, pag halimbawa, yung introduction ba ng speaker, pag sinasabi na yung history ng work at yung mga history ng mga educational attainment, di ba ganun. So, doon na nalalaman. Pero sabi nga ng isang kakilala ko, mas maganda yung ibang tao nakakilala sa'yo, sila yung magsasabi ng mga achievement mo sa buhay. May pagkakataon din na ikaw mag-share ka sa mga taong willing makinig. Yung bang nagsisik ng guidance, nagsisik ng inspiration, nagsisik ng information, yun yung magandang pagsasabihan mo kasi mararamdaman mo din yun by the Spirit. Yung mga missionaries, if they ask me, doon ako nagsishare. Pero sa ibang mga tao na feel ko na parang ipag-share ako nito, parang kayabangan, ipag-share ako nito para i-praise nila ako. Much better na parang neutral lang. Ano yung, sabi ko nga, ano yung ginagawa nila, ginagawa ko rin. Nakabutihan. Halimbawa, sa isang event, pag kumakain sila, kumakain din ako, pero parang nahihiya kasi ako eh. Mahihiyain ako, introvert ako in person. Yun. Kaya nakaka-relate ako dito na doon ka lang sa mababang lugar kasi hindi mo alam. Kaya ako, pag hindi ko kakilala, hindi ako pumupunta. Nahihiya ako. Kahit na kakilala ko, tapos i-invite ako na pumunta sa mga occasion, nahihiya pa rin ako. Pumupunta lang ako pag sobrang close ko yung tao. Yun, yung bang malalaman ko pag close ko kasi hindi ako nahihiya kumain. Hindi ako nahihiya mag-ask. Yun. Pag pumupunta kami sa temple ng mga talagang kaibigan ko, yung mga family friends ko, hindi ako nahihiya na sabi ko, ate, bilan mo nga ako niyan. Parang ganon. Ate, kuya, bili tayo ng ganyan. Parang gano'n. Tapos kain kami, tapos tawanan. Masaya ako nun kasi gusto kong sumama, to be honest, mga kapatid din, sa buhay ko na yung mga taong nakapalibot sa akin, talagang totoong tao. Yung parang suplado ka sa akin. Mas mamaling kita ng ganun. Di ba? Yung gusto ko yung mga totoong tao, yung pag sa bahay, yung nagpapakita ng totoo, mas gusto ko yun. Kasi makikita ko kung saan lang ako banda. Malalaman ko na, ayoko sa kanya kasi siya. Di ba? Alam mo na, kasi sa malalaman mo pa sa huli. Ayun. So, yun siya. Ang pagpakumbaba ay hindi pagpapababa ng sarili. Ito ay nagpagbibigay daan sa Diyos na siya ang mataas o magtataas sa iyo. Tama po yun. Hintayin natin yung ibang tao mag-share sa mga karanasan natin, kung ano tayo, ano yung achievement natin sa buhay. And
Alam niyo po, mga kapatid, ito yung natutunan ko sa buhay, itong salita na to, at gusto ko nang i-share sa inyo. Yung salitang empty your cup. Yung cup natin, i-empty natin. Every time na pumunta tayo sa isang conversation, huwag nating dalhin kung doktor tayo, o abogado tayo, whatever. Huwag nating dalhin yun. Mas maganda na hindi nila alam kasi hindi sila ma-intimidate sa atin. Sa huli na lang, yung parang tatawa na lang. Hindi ko pala alam, doktor ka. Nalaman ko lang na doktor ka kasi ginamot mo ako. Tapos tawa na lang kayo ng tawa, di ba? Kasi yung kasama mo, limbawa, nagkatrabaho siya ng simple, pero malakas yung bonding ninyo, di ba? Naging kaibigan kayo hindi dahil sa posisyon mo or sa na-achieve mo sa buhay, naging magkaibigan kayo dahil kaibigan kayo, di ba? Meron kayong one thing in common. Marang ganun siya. So, let them na sila yung magpapaangat sa atin. Yung Diyos yung magpapaangat sa atin. Hindi tayo sa sarili natin. Matapos ang milagro ng maraming huli ng isda, si Pedro ay lumuhod at nagsabing, "Lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Ang tunay na pagpapakumbaba ay pagkilala sa kabanalan ng Diyos at sa ating pangangailangan sa Kanya. Every time po na meron tayong success, sabihin po talaga natin sa puso natin, Ama, hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Ama, ikaw yung source ng everything. Hindi ko ma-achieve to pag hindi dahil sa'yo. Ama, naging first honor ako or nakatapos ako ng pag-aaral, nakahanap ako ng magandang trabaho dahil sa'yo. Ano kayang pwede kong gawin sa kapwa ko? Anong pwede kong iserve sa kapwa ko? Diba? Parang parati nating sinasabi sa Kanya, sa ating Ama sa Langit, na ino-honor natin siya at kailangan natin siya. Hindi natin kakayanin pag mag-isa lang tayo. No, makinig tayo ng hindi nagmamadali. Minsan kasi sa pakikinig parang nagmamadali tayo. 'Di ba? Noon mayroon akong time na pag gumagawa ako ng podcast, pag iniisip ko yung trabaho ko after neto, hindi maganda yung pagkakagawa ko. Yung parang minamadali ko lang siya. Hindi ko na nilalagay ko ano yung insights na gustong ipaabot ng banal ng Espiritu sa inyo. Yung parang babasahin ko lang yung ginawa kong lesson and then okay na ako. Tapos na ako. Nagawa ko ng responsibilidad ko. I'm done for this day. Iba yung feeling na ano pa yung gusto kong ilagdag dito. Hindi ako nagmamadali sa oras kasi alam ko na nakikinig ako sa Diyos kung ano yung gusto niyang ipaabot sa atin, hindi lang po sa inyo kundi sa akin din na matutunan ko. Iwasan ang pagmamayabang sa social media. Naku po, ito talaga yung nangyayari ngayon. Okay lang kung siguro family, whatever. Pero yung bang piniplex, parang flex ko lang bagong cellphone ko. Okay lang ba yun? Kasi sabi dito, iwasan ang pagmayabang sa social media. Di ba, pagpa-flex ng mga bahay. Siguro dahil na-appreciate mo, parang siguro depende. Doon tayo pupunta. Depende sa desire ng puso mo. If ang desire ng puso mo is to inspire sa other, okay lang yun para sa akin. If yung desire ng puso mo is to magpasalamat sa Diyos ng totoo ha, dahil sa mga na-achieve mo at binigay niya sa'yo, and then that's good for me, para sa akin. Pero sabihin mo, thank you Lord dahil sa blessing, pero talagang ang gusto mo lang na ipag-flex or pagmayabang yung bahay na bago, and then iba din yun. Kasi hindi naman ang tao pwedeng husgahan ka sa yung sinabi, whatever, pero alam ng Diyos yung desire ng puso mo. Doon tayo siguro sa desire ng puso natin. Kung ano mo yung pinupost mo, ang mahalaga yung desire ng puso mo. Nasa saayon o nagko-connect, nasa sang-ayon ba yung tawag doon? Sa ating kagustuhan ng ating Ama sa Langit. Di ba? Kasi pangit naman yung, hindi ko ipopost yung bahay ko, baka sabihin nila na mayabang ako. Iba naman yun, parang hypocrisy naman yun. Para pagpasasabi mo lang na humble ka. Iba naman yun, that is hypocrisy. Ayun. Pero yung desire mo talaga, ayokong i-flex kasi tamad ako. Okay lang yun kasi tamad ka, di ba? Ako sabi ng wife ko, never mo pinopost yung mga sabi ko, natatamad ako. Parang ganun sarili ko. Parang, kasi hindi naman ako, I don't want to please other people. Gusto ko lang maglingkod. But I don't want to please them. Parang, iba kasi yung piniplease mo sila, iba din yung you want to serve.
Kasi yung pleasing other people is like, kailangan mong magbigay ng mga gamit o ng something na para makuha yung atensyon nila. Iba na yung nagbibigay ka without expecting in return. Parang ganun para sa akin. Ayon sa pagpapatuloy, kilalanin ang tulong ng Diyos sa bawat tagumpay. Yung sinabi ko, whatever man na-achieve natin, natin sa Panginoon. Ipagpagsalamat natin, sabihin natin, talagang totoo yung talagang walang halong plastikan. Talagang totoo na dahil sa iyo, God, na-achieve ko to. Hindi ko kaya pag wala ka. Kasi doon natin pinapalagay yung sarili natin na hindi natin hawak yung ating sarili, yung ating buhay, ang the future, yung kinabukasan. So, kahit na anong meron tayo, kung kukunin ng Diyos sa atin, yan maging wala din. So, kailangan parati na acknowledge yung presence at yung pagmamahal, yung kapangyarihan ng Diyos na gumagabay at gumagawa sa buhay natin. Maglingkod ng tahimik pero tapat. Ito yung isa sa mga bagay ngayon na, di ba? Yung naglilingkod tapos binibidyuhan, parang nagiging personal interest na. Pero still, nasa desire po ng puso natin yun kung ano yung tema. Sabi ng kaibigan ko na vlogger din, sabi niya, pag tumulong tayo, binibidyuhan natin, hindi dahil na pinapakita natin yung pagtulong natin. Yes, pinapakita natin, nakuha na natin yung reward natin as based sa scriptures. Yung punto dito, para may tumulong pa sa atin, para itulong pa natin. Parang being wise, no? Yun yung point. Pero pag tumulong ka, na yung talagang intention mo lang is makilala ka para gamitin yon sa next na election, iba din yun. Pag tumulong ka para na every time na dadaan ka doon, sabihin, uy, galing mo naman, grabe ka, kind mo. Pero sabihin pa, hindi naman, di ba? Pero parte yun ng tactics, iba din yun. Pero talaga yung desire mo is tumulong kahit mag-video ka pa, mag-picture ka pa. Ang mahalaga is yung desire mo is totoo at tapat. May panahon sa buhay ko na akala ko kaya ko lahat. Pero dumating ang punto na ako'y napaluhod, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen to that. No? Parati sa buhay ko, sinasabi ko sa Panginoon, hindi ko kaya kung wala siya. Empty ako. Diba? Kunin natin yung God sa puso natin. I am nothing. No? Wala ako. Dahil siya lang yung source ng kapangyarihan mo. Siya lang yung source ng kaligayahan. Siya yung nagbibigay sa atin ng buhay, no, araw-araw ng pag-asa. So, pag nasa Kanya tayo, talagang hindi tayo ma-empty. Kaya kailangan lumuhod tayo sa mga time, lalo na sa mga blessing. Yun bang naalala natin yung Diyos sa panahon na may problema tayo, mas naalala natin siya sa panahon na masaya tayo at sagana tayo. Hindi the way around na pag malungkot tayo, inaalala natin siya. Pag andun tayo nalulugmok, naalala natin siya. Pag during that time na nasandun tayo sa karangyaan, sa blessing, sa mga, sa mga biyaya, hindi na natin nakikilala yung Diyos. So, kailangan na mas more nating na makilala at more natin na i-acknowledge yung presence niya pag andun tayo sa karangyaan or marami tayong mga blessing sa buhay na tatanggap. Sa panalangin, natutunan kong ang pagpakumbaba ay hindi pa katalo, ito ay panalo sa mata ng langit. Ang puso na nagpakumbaba ay pusong pinupuno ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagpakumbaba ay daan sa biyaya, kapayapaan at kaluwalhatian. Sa mundo, ang pagpakumbaba ay tila kahinaan, pero sa langit, ito ay lakas. Ako po'y naniniwala dito kasi, halimbawa, sila ay nakikipagmataas sa bawat isa. Parang, ako'y magaling, ako uuwi ako na masaya. Okay lang, bahala kayo dyan. Basta busog na ako. Yun yung mga trip ko sa buhay. Parang, wala naman tayong mapapala dun eh. Di ba? Kasi pag kukunin tayo ng Diyos, kumusta naman? Di ba? Ay, pakumbaba lang tayo. Chill lang tayo, chill. Sabi nga na pag, be of good cheers. It is I. Be not afraid. Di ba? Yun yung sabi niya. Kaya, huwag tayong malumbay. Hayaan natin yung iba. Pag hindi natin sila mapagsabihan, okay lang. Basta, keep the faith. Na magpakumbaba tayo. At maramdaman natin na hindi tayo madaling magalit. Yung parang, okay lang. Sige. Hindi naman ikakamatay pag mag-agree ako. Basta, either close up or close up and then Colgate. Pareho naman yung toothpaste. Diba? Hindi naman
Halimbawa, Orange, Royal, or Coke. Yung both na yon ay soft drinks. 'Di ba? So, walang kailangan na pag gusto niyo ng Colgate, gusto mo ng close up, then just say, maganda yung Colgate. Yeah. Wag mo nang example lang yun if we can change it on other na mga pagtatalo. Wag nating pagtalunan. Ako po si Brother Dave. Ito na po tayo sa huling yugto ng ating podcast. Kapag ikaw ay yumuko sa Diyos, siya ang magtataas sa iyo. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode mga kapatid, ako po ay masaya nakagawa ako ng video ngayon, ng podcast ngayong araw na ito. And kita tayo ulit bukas. Paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.